Dami ng bunga, mababar. Ano po itong ano natin. Dumadami na rin yung ano, yung kalabasa. Kasi nag-worried ako, walang gaanong kalabasa. Ayan, meron na dyan. Isa na hindi po natutuloy. Mayroong tubig ngayon, kaya lang wala naman tayo magdidilig. Dawa na ang basa pa yung lupa. At ito ko po nilalagay yan kasi ginagawa kong fertilizer. Tayo dito, tingnan niyo po kung gaano kadami na. Ayan, dami. Kalay-kalay butoy na, oh. Ang dami po, I mean, wow. Sobrang dami. Buka tayo ng sili. Mamimigay natin din siya ng sili na po. Wala na akong masyadong space kasi naman si Manay busy sa mga oldies. So, hindi ako masyadong nakakapag-load. Ayan. Garden ni Osh. Ayan. Mamimigay natin. Kaya lang walang masyadong pula. So, kulay yung papula na. Yan po yung pinipili ko. Yan. So, lalagay lang naman yan sa oil olive na po. Para umanghang. Tingnan natin yung kabila doon. Yung nagbantay po ng ano yun, ng bahay nila, Ma'am Indad. Yan po yung bibigay natin. Tayo ng dalawang sayote. Papatikman natin sa kanila. Pero, you know, Jamila, not my favorite. Parang uulan po. Yung dito pala marami yung ano. Uulan, parang uulan. Tingnan nyo. Yan, parang dami po talagang sayote. Lahat ng bunga. Mamimigay tayo. Pero matagal pong daking yun. Hindi siya masyadong, kahit ilang buwan, sayote pa rin. Oo, totoo po yun kasi merong natira sa, hindi po siya na basta-bastang nasisira. Mag-aayos na po sila mga edad kasi alis sila ng tomorrow. By plane po sila. Ayan yung side, itong side ng sunflower ni Osh. Ayan. So, maganda rin mayroon kaming garden dito malapit sa bahay. Kasi yung mga aromatics, nandito lagyan ko ng celery, parsley, tsaka yung tatanim po tayo ulit. Yan, ilang araw pong ako lang mag-isa dahil si Sam po maalis ng alas 7. Balik niya po alas 6 ng gabi kasi medyo malayo yung school niya. Uwian po siya. Mas gusto naming uwian na lang kasi para namin may surveillance. Ng ulan, si Dad malaman, hindi mo mapa-stay sa bahay. Sobrang, yan, ano daw kainin. Sayote, patola, yan, patola po natin doon, kinuha ko. Lalagyan natin ng probet. Ito yung tira. Mga tira-tira po kayo may ngayon. At mutong. Mutong-mutong. Saan ba to? Yan, recover, itil, lamb. Kay Dad po. Kay Dad po. Yan. Yan po yung meat ng lamb. Ayan. So, yan, isa sa mga ulam, gulay, ang garden. Ang init. Ang init. Sobrang init. Lagyan natin ng cooking water. Water ng 1 hour yung train ni Osh. So, nag-stay kami ng car almost 1 hour and 20 minutes. Nag-take po siya ng another. Hindi niya na-check nung umalis kami ng bahay. Malamig po kasi. Kanina po kasi grabe yung lakas ng ulan. Yan, balik tayo ulit dito. Malamig po. Bukas, autumn na po. Sobrang ulan. Yan. Paalis na po si Osh. Ang lamig. Medyo malamig po. Umuulan. Medyo malamig. Yan.
Maraming bakante. Kasi bigla pong kahanina, yung bilog-bilog na ice, umulan ng ganon. So, marami pong train na cancel. Hindi niya nakita. So, naghintay kami ng 1 hour and 1 hour and 20 minutes sa car. At least, pauwi na kami ni Frank. Tapos bukas naman po, pauwi naman si Frank ng hatid niya po si Mom and Dad. Sa plane naman po sila. Bunanwi. Yung bagong tanim. Grabe yung ulan. Umulan po ng malakas. Tapos, iba parang kain ng snail. Nawala. Yung parsley kasi, yung snail, po sila niyan. Gusto nilang kainin yan na po. So, yan, medyo autumn na po tayo. So, medyo mag-ano na po tayo. Yung garden is malungkot na after. Kasi, syempre, pag winter, mahangin na ngayon. Medyo mahangin na po. Umalis na po sila Mom and Dad kahapon. So, hindi ko po na masyadong binidyo kasi medyo, syempre, pag mga ganyan po, ay nalulungkot yung dalawang mag-asawa. Yung mag-asawa po. Hinatid po sila ni Frank. Ayun, dumating naman sila. Sa awa ng Diyos, safe. Pero si Dad nagkasakit kasi bago siya umalis. Nung umuulan, naglakad-lakad pa siya. Ganun siya. Mahilig siya maglakad-lakad. Biglang umulan, nabasa po. Ayun, tuloy, nagka-bronchitis siya. But anyway, may magaling naman po yung mga doktor sa lugar nila. May po silang family doctor since long time na po. So, yan. Si Frank, medyo malamig din daw doon. Dito nag-drop po ng dati 28 degrees kami. Nag-drop ng ngayon around feels like 12 degrees na po. 12 to 15 degrees. So, 10 degrees yung almost 12 to 13 degrees yung namin. Hindi namin gusto. Anyway, ganyan talaga. Ayan. So, birthday ngayon ni Sam. Nag-early celebration po kami. At ngayon ay birthday niya. So, kami lang na dalawa. So, binilang ko siya ng Korean, Korean pasta. So, yan po, magko-Korean pasta kami dalawa. Konti lang yung sahog namin. Anyway, yan. Mahilig po siya sa maanghang. So, kuha tayo ng sili. At, lulutuan natin ng simple lang na kami lang naman. Kasi gusto niya kumain kami sa labas. Kaya lang sabi ko mag-astos din. At magdadrive na naman ulit siya. So may pasok po siya ngayong hapon. So sabi ko hindi na lang tayo sa bahay. Ito pala yung yung di ba po yung end ng onion chives na po. So kukunin niyo po yung na-dry na flowers. Tapos yung kulay itim na seeds, tanim niyo po. Yan na yan. So, mga bagong onions, chives yan. Yung manipis, yung tawag dito sa Francis Cibulet, no? Kasi may malalaki. Ito po yung maninipis lang. Ayan, so, tinanim natin yan dyan. Mas magandang itanim siya by September kasi hindi siya mahilig sa sun tumatsan na mamatay. Hindi tumutubo na po. So, yung onions, ganun din. Kunin natin yung itlog. Tingnan natin kung ay, may nangingitlog. Diyan, buti na lang hindi nagalit. Mangingitlog pala. Yan, medyo malungkot yung pangmanok dahil siyempre po, winter na po. Ito yung binili natin. Dadalhin dapat ito ni Osh. Nag-train po siya. So, hindi niya madadala. Tayo ng mga ito po yung another Chinese hives na po. Yung pinangmumukbang ng mga Chinese. Ito po, nako, bilis dumami yan. Dahil end of the season, ayan ay magiging tawag nito. Yan, lahat ng seeds na yan ay, lahat ng bulaklak na yan ay magiging seeds. Itim din. So, mabilis niya pong kumalat, pero maganda po yung bulaklak. Pala natin, mahangin. Alin natin yung pinto. Bintana. Nag-ayos-ayos po ako. Yung mga old namin na dishes na namanan namin sa lola ni Frank. Tapos,
may mga bagay-bagay na nawala. Hindi ko alam kung nabasag. Kasi syempre yung between nung naglipat kami na po. So, hindi ko alam kung may na mga nabasag na hindi sa akin nasabi. So, nung ngayong ano na kami, na bumalik kami dito, yan, parang something, mga things na parang sabi ko, parang, yun nga, may mga nabasag siguro nung naglipatan na po. So, kasi may nakita kong basag din. So, anyway, ganyan talaga pag naglilipat na po. So, kasama na yun sa, sa buhay, yung may nababasag na bagay-bagay. Yung natirang pusit, ipiprotein natin yan. Tapos, may share pala ako, nung last na nag-flea market kami, naka-jackpot po ako na ganito. Yan. Grinder na po. So, ito po sa France, pag nakita niyo po kayo, nasa US kayo, pat mahilig kayo sa flea market, yung tatak na Peugeot, that's French mark na po, gaya ng car namin. Maganda po yan na, ganito, yung pang-grind ng pepper na po. So, pepper grinder. So, pagka nakakita kayo parang layon na, hindi layon, Peugeot po yun. So, yan. Kasi yan po yung mga mark na dapat nyong hanapin. Yan. Peugeot. Kasi maganda yung mechanism niya. So, mayroon pa rin iba. But, usually, yan po yung hinahanap ko. Yan. Ganito po yung tatak niya. Ito, nakbili ko rin to dati, 1 euro lang. Yan. So, yan po yung hahanapin nyo pag nag-flea market po kayo. Kasi mahal din po siya, no? So, pag malaking ganito, pag bago, almost mga 40 euro na. So, ba't ka bibili ng 40 euro kung makakabili ka ng 1 euro, diba? O, antik pa. O, diba? Yan. So, yan. Marami po lang salamat sa mga nanonood pa rin po, mga silent viewers natin. Bilang ko, busy din po kayo sa mga sa buhay-buhay, po, lalo na ang mga nasa ibang bansa. So, ako kasi hindi ako masyado pong nakakapag-vlog, lalo nang nandito sila Mom and Dad, kasi syempre, nakakalimutan ko. Tapos syempre, kung pag marami kang ginagawa, nakakalimutan ko talaga. Anyway, yung mag-isa lang ang patuloy. I mean, nakakapag-vlog tayo. So, yun. Gagawa lang tayo ng konting bola-bola. Nangalo natin dun sa ano ni Sam. Meron pala akong isi-share na kalimutan. Ano ba isi-share ko? Ayun. Babalik pala tayo. Mag-work po ako ulit. Tumawag po si Bossing. Nag-SMS po siya, nagsend ng message kung kailan daw ako babalik na po. So, tinawagan ko kasi naman yung flash ko ay medyo may tumawag kay sa yan, tumawag si Dad si lolo niya. Okay. Mamimiss din yung mga bata kasi syempre at least nandun pa rin po si Frank hanggang Friday. So, pag may matatanda talaga ganyan na po. So, ako po pala yun, mag-work po ako, pero sasabihin ko hanggang 2 months lang pwede kong i-work. Gawa na kailangan po namin na pumunta kila Mom and Dad ng December na po. So, tingnan natin kung papayag siya. Pag hindi pumayag, wala tayong magagawa. Diba? So, sabi niya, kailangan niya daw po ng tao. So, sabi ko naman sa kanya, hindi ako pwede nga na ng regular basis. Pero, ngayon lalo na po nakakainig pagka kaya sabi niya parang gusto mo pa talaga mag-work o gusto mo ng ganyan-ganyan. Sabi ko naiinip po kasi ako pag walang ginagawa. Lalo na wala nang masyadong gardening pag winter. Ako,
Pwede rin magtahi-tahi. Tapos, sayang din po kasi yung kita na po. Kasi syempre, si Osh 3 taon pa po siya. So, yun nga, although yung mga, libre po yung, marami pong school sa funds na libre yung tuition fee na po. So, ang binabayaran lang po lang namin yung, yung apartment niya, yung food na po. So, yun nga yung sinasabi ni Aga Mulak. Kasi dito yata yung pins po ni Aga Mulak, dito yata sa funds nag-aaral na po na sinasabi niya na yung yung allowance ng mga nung dalawa niyang anak is noong una 400 euro, then naging 600 euro. Kasi mahal po talaga yung food. Food is expensive lalo na kung nasa Paris sila, no po. So, pero wala pong tuition. Alam ko wala pong tuition yung ibang school. Although kung pinili po nila ay private school, syempre may tuition. Pero kung foreigner ka po at na-accept ka, wala po yun na tuition. Gaya ni Osh nung pumunta ng China na po, exchange student po siya. So, binayaran lang namin nun yung ticket links niya, yung tinirahan niya no po, tsaka yung food niya no. So, the same din dito. Although marami din pong private school. Kapag yung mga mayayaman. Medyo magulo yung Pinas, po, nakikita ko ngayon. Gawa ng corruption na po. So sad, hindi pa rin matanggal sa atin yun. Ganyan, kasi wala pa. Ganyan talaga. Easy man yung pagkukurap Ayan. Tapos kahapon napanood ko rin yung isa ring payo sa pag-aasawa. Ayan. Yung daw po. Minsan, yung mga mahilig sa telenovela, no? Minsan may sikat, di ko na po papangalanan. Sikat na couple sa Pinas na artista na yung asawa ay na-addict sa telenovelang Koreans. So, parang ang feeling niya, syempre, wala siyang makausap, sabi niya. Syempre, nakaka-addict yata yung mga Korean telenovela na po. So, sabi niya, na parang all alone siya, wala siyang makausap dahil ngayon na-addict nga sa si Agum sa telenovela. So, ayan, minsan kasi talaga sa couple, kami na dalawa ni Frank. Ako kasi hindi ako mahilig sa TV na po. So, although I love iPad, addict po ako maglaro. Yung asawa po ni Be, ayan, naglalaro po kami ng Clash of Clans. Pero hindi po kami laging nagwa-war. Yung winawar lang namin yung monthly. But although, pagka wala ko, pag medyo pagod ako, lagi po ako naglalaro noon. Yung pong pastime ko is maglaro noon. So, pero although pagka yung, hindi talaga yung addict, ibig sabihin, pag si Franca nag-work po siya sa outside, ang gagawin ko, pupunta rin po ako. Lagi ko po siyang tinutulungan. Kung nasa labas po siya. Tapos minsan, nakikita ko nasa computer po siya. No? Kasi siya po yung lahat lahat sa amin. Siya po yung nag-organize ng mga accounts, mga sa bata, medicals. Lahat po siya, lahat ng paperwork sa kanya. Yung taxes. Wala po akong kaalam-alam niyan. So, I mean, pag ganyan po, hindi ako alam kung he needs to be alone. So, hindi po ako masyadong nagkasalita. Pag ganyan, lumalabas po ako, nag-gardening po ako niyan. So, yan. Yung mga nahilig po sa telenovela, minsan po, wag niyo masyadong i-for granted yung asawa niyo na po. Kasi minsan hindi yan nagsasabi, pero minsan, syempre, kailangan din po nilang, yung may kausap. At yung mga may asawa naman na lagi na lang barkada, po. Kasi alam ko sa Pinas, gano'n din. Dahil naranasan namin yan nung bata pa kami, si Papa, mahilig po sa barkada. Yung paghapon na po ay, yan. Siyempre sa Bicol po kami noon.
yan na yung usap-usap ng mga kabarkada na may isang bilog na gin or beer na po. So, wag naman, paminsan-minsan okay lang yun po. Pero wag naman araw-arawin. So, ibig sabihin na okay lang pag may birthday, di ba po? So, wag naman talagang, every night, every day, yan. Kailangan po talagang focus yung buhay mo sa family, okay? Ibig sabihin, simple lang yung buhay nyo if you really want na talagang maging happy at maging successful yung marriage. Ganun talaga dapat. Ayan. Padala na naman tayo. Bula-bula. Very essential pala yung celery. Yan. Kasi, yan po yung nagpapabango talaga. As in, siya yung nagbibigay ng sobrang bango sa ating lulutuin. Nalagyan din natin ng onion chives. So, ako po nagtanim ng mga celery ngayon, but then, tingnan natin kung tutubo. Mamaya, bibisitahin natin na po. Kasi si Sam, aalis po ng maaga. So, kailangan ko po mag-cook na maaga. Gawa ng, alis daw po siya ng maaga. Kasi, nung this summer, hindi po siya wala po siyang bakasyon. OJT po sila. So, mag-OJT po siya. Nag-anak po siya ng enterprises na kukunin siya na mag-OJT. So, sana nga makuha. Ngayon natin ang konting katis. Yan, para mas masarap po yung ating may sahog-sahog naman. Yung ating, siyempre, birthday simple lang po dito. Hindi guys sa atin na talagang lang. Pag nasa Pinas, syempre, okasyon na handaan. Salo-salo. Syempre, pag dito po, lalo na ganyan, kami lang na dalawa. Gusto niya sanang mag-direct. Yan, ang layo naman po kasi. Man yung iniiwas-iwasan ko na po yan. Kasi, yung mga fast food ay sa Pinas namin yan dahil pag nasa Pinas, di mo maiwasan yung fast food. Pero pag nandito, pag more on, tayo, homemade food, po. Kaya, hindi natin abusuhin yung fast food. Kaya pag umuwi kami sa Pinas, syempre, ang dami po talaga fast food kada ganito meron. At, yan. Kapon pala, nakausap ko si Mama. Sabi ni Pram, naku, tawagan mo si Mama, ang tagal mo nang hindi nakaka-chat na po. So, nawagan ko po, okay naman daw po siya. May bagyo po sa Pilipinas na po at number 1 yung Pampanga. Pero kahapon umuulan na. At busy daw po lahat. Kasi si Ka-Farmer, hindi pa rin ako na isa po kasi tumatawag siya. So, tagal-tagal na rin na hindi ako natawagan ni brother. Kamaya po ay anin natin, kamustahin natin. Kasi pag alam ko kasi busy yun. Pag busy talaga, wala kang magagawa, di ba? Busy. So, siyempre, kami naman po ay, ngayong nung may pasok din po ako, laging, kasi siyempre yung oras din po ng Pinas saka dito ay magkaiba, di ba po? Yan, parang ngayon ay 6 hours ay yata kami. So, magbabago yan ulit. Magbabago yung yung oras. Ano pa ba lalagay natin? So, ayan, meron tayong lagay natin ng bell pepper. Ito po ay yung galing sa garden na bell pepper. Medyo siya, bansot. Pero, ang habo lang naman natin yan ay ang kanyang pagkain. Medyo bansot siya kasi lumalaki po sila ay biglang sobrang init. Pero yung mga padating medyo malalaki, kaya lang kaunti na naman. So, sabi ko nga, bakit na magagawa na po. So, that's part of agriculture, part of gardening. Naman natin kung mabango to.
Tapos, nung last time, ewan ko po yung napanood nyo yun, pumunta po yung mga bata sa bahay. Sila, si Rohan, tsaka si Chichi. So, nilagay ko po yun sa end ng video. Yan, may ano po, small ano. Mamaya, lalagay po natin sa dito rin. Sa front naman, yung hindi, syempre, yung nasa nai-skip po natin na po. So, noon kumain po sila sa bahay. Syempre, natutuwa pag ganyan. Binisita rin nila si Tito Obot kasi syempre, nung nagkasakit si Tito Obot, matagal din hindi sila pinapunta kasi syempre, bawal yung is too much, ano po, no, yung magulo. Pero ngayon, okay na naman po siya. Back to work po si Kuya. At, back to work po si Kuya sa ginagawa niya, yung pagbebenta niya ng power coating na po. So, yung oven. So, yan yung mga gusto pong bumili. Ayan. I-flex nyo lang po si Enting DIY. So, tapos, sabi ko, matagal ko na rin pong di nakukumusta si Kabono. Siyempre, si Kabono, busy din po sa paglilitsyon. Siyempre, 3 anak niya sa Batangas. So, hindi rin masyado nakakapunta kay mama, no po. So, pag summer time lang talaga kami yung this year, hindi po kami makakauwi ng January last year, no po, kasi gusto pong sumama ng 2 bata pag uwi. So, let's hope na June po kami uuwi kasama yung 2 bata para wala po silang school. Kasi si Osh naman, ang end ng school niya is mga May pa lang, tapos na po siya kasi sa university po siya. Then si Sam naman ay 8 months lang po yun. Pero kailangan niya pong mag-OJT. So, titingnan natin. Pero sa tingin ko makakasama rin po si Sam. Kasi alam niya naman na 2 po ay atat na umuwi ng Pilipinas. Lagyan po natin ng baget. It's one part na meat ng beef na po. Na very soft. So, mabilisan lang po yan. As in, siguro 1 minute lang yan na po. Kasi, ano po siya, pagka more on na kinok mo siya, more on na titigas siya. So, yan po yung mga kinakain nilang bloody or medium rare. So, lalagyan lang natin yan ng at ng sesame. Yan. Ito, ang bango po nito. Kaya lang paubos na yata. Yung sesame oil. So, yan. Uunahin natin yan. At hindi tayo masyadong expert sa pagluluto ng Korean noodles. Kasi, ano po siya. Ito starch ang gamit ng noodles na ito na po. So, parang sa Thailand style. So, nabili ko po siya next time. Magbibili po tayo ng madami sa Pinas. Dahil sa Pinas po, yung isang ganito po sa Pinas. Yung ganito, isang ganyan. 100 something lang. Nako, dito ay almost 5 euros siya. So, mahal. Mahal po. So, next time yan po yung mga dadali natin. Dadala tayo niyan. Kasi ako naman po nagdadala ko yung mga, yan, konting ano din. Hindi kasi ako masyadong maarte, yung ganyan. Pag-uwi pa ako, ilang t-shirt lang dala ko na puti. Tapos ilang short din lang. So, bibili na lang po ako ng mga tagwa 100. Sa Pilipinas, ang dami pong gano'n. Sa bench, gano'n. Lagi naman nakasale. So, yan po ang bibilin ko. At minsan, nangihiram pa ako ng panty kay Lola. Kasi maraming panty si Lola. So, yan po yung mga bagay-bagay. Mas prefer ko kasing magdala ng maraming kaysa mga magdadala ako ng damit na pagkadami-dami ko na yung damit. So, pag ilan you get old, hindi ka na masyado sa damit-damit. Bumibili pa din ako. But, hindi na gaya talaga nung ako ay dalaga pa na. Nalagyan po natin ng oyster sauce. Kasi, yan po yung nakakapagpabango sa pansit. Kasi ito kukunin natin to agad. Kasi simmer lang natin yun na konti.
Yan. Dito pa pala na hiwa yung carrot. Carrot. Yan. Lagyan natin yung carrot. Tapos aahurin po natin yan. At lalagay na lang natin yan mamaya. So, ako po yung soy sauce ko, mix po yan ng thick and thin, no? Ng light, tsaka thick sauce, soy sauce na po. So, pinaghahalo po sila. So, kasi pag super thick naman, mahirap ihalo. Pag super thin naman, masyadong, diba, di makita. So, hinahalo ko po yan sa isang botelya. Lalagyan natin ng celery. Yung bunch po ng celery. Lalagyan ko sa katawan ng celery. Yung alala nyo po nung nagkasakit sobrang na bacteria na po, yung celery po, inaano ko yan, biniblender ko po, no. Lalagyan ko lang ng cucumber kasi maganda po siyang panlinis. Maganda po siya. Kaya marami po akong tinanim din sa garden. Yung mga wala pong masyadong malaking garden na po, pwede po yan sa bato. Marami naman pong mga aromatic naman po ay may paso. Panoorin niyo po si Kainaman ng Canada. Si Achi po, si Ate Claudine. Mahilig po yung sa halaman. Kasi Beth, yung kapatid ko pong nasa Canada. Yung apartment po nila, puno yung niya, yung nasa terrace niya po, no, ng mga, ng mga aromatics, ng mga plant-medicinary. So, wala po talagang makakapag-stock pagka mahilig po kayo mag-tanim. So, ito, tatanggalin natin. Mamaya na natin talaga aanahin yan. Lalagay natin yan ulit sa pancit mamaya. Dun sa Korean noodles. So, lalagay natin ng water. At iluluto na natin. Tatanggalin natin yung lahat na po. Yung beef po dito sa prawns maganda. Hindi siya hindi mo kailangang anuhin. Mapatagin yung luto. Mga French po kasi mahilig sila sa beef. So, isang tip yan, hindi natin masyadong kalkulado. So, pero yung katapos naman po ay kumakain niya ng lalagyan natin ng Knorr cubes na beef din, syempre. Ayan. Pag kumulo yan, nalagyan natin yung pansit. Hindi natin uubusin kasi dalawa lang kami. Isang pa naman hindi siya masyadong mahilig sa replay. Ang batang yun ay hindi mahilig sa replay. So, ako, okay lang. Anak ako ni Lola, ni Owama. May replay. Okay lang sa akin. Sa magkakapatid, may mga hindi mahilig sa init-init. Ang sarap talaga pag bagong luto. Mahirap siya,
tagnaan natin. Kasi parang, sabi nga sa Bicol, lalaklak ng tubig ito. Limungkog na to. Tingin ko lang. No? So, dapat hindi siya, yan. Yan, tingnan natin mamaya-maya. Ako na po yung medyo, siya, medyo matagal tong iluto na po. So, yan. Tumawag kasi si Frank. Kasi yung mga bata kasi may mga kung ano-ano, diba po. So, haluan ko kaya ng konting sotanghon. Ayan. Kasi gusto ko yung kalahati itabi para matikman din ni Osh. Alam mo, pag nanay ka, ganun talaga na po. Siyempre, mga anak mo. Pagmamahal mo niyan, pare-parehas. Diba? Yan. Ako ng sotanghon. Para napadami yung tubig. Yan. Yan. Takpan natin ulit para yan. Para natin kung masarap. Lagyan kaya natin ng konting oyster sauce. Hindi ako kasi nagagamit ng oyster sauce sa bola-bola. Pero parang masarap din. Natin. Yan. Tikman muna natin kung tama yung yung sa alas 10 pa lang 11 daw kami kumain kasi maaga daw siyang aalis. Bibigay po ng question na dito kasi pag mag-OJT ka, ito maghahanap. Pero pag wala kang mahanap, tulungan ka lang siguro. Kalimutan ko, may kisit pa pala kung luluto ko. Anak ng kasi. Kalimutan ko yung kasi. Ito pala tayong titrito yun, ha? Ito na ganun sa kalimutan mo yun, ha? Ayan. Tapo na natin. To. Sabay-sabay pagluluto. Ganyan talaga. Ayan. Pag medyo kulang pa, lagyan natin ulit ng tubig. Ayan. So, kulang pa siya. Bango din ang potato. Ayan. Mga potato. Ayan. Ito naman tayong pangluto na to. Ayan. Medyo mabilisan lang naman to. Kahit may work, pwede mo naman lutuin. Saka pagka, dati po nung nag-work talaga ako, regular pa, tawag nito, pagka naka-off po ako, naluluto na po ako ng, prepare ko na po. Para at least, may advance ka ng ano na po. So, syempre, may off ka naman, diba? Yan. Titikman natin to. Ayan na. Titikman natin. Medyo mapula dahil lagyan natin ng oyster sauce. Lagyan po natin ng
sesame oil. Yun po yung magpapabango niyan. Medyo maalat-alat ng konti yung ano. Nilagyan kasi natin ng patis, diba, no? Yung ating bula-bola. So, ito hindi natin masyado. Parang okay na siya. Luto na, parang luto na yung pasta. So, ano? Hindi pa rin. Yung malaki din pa. Yung malaki hindi pa siya luto. So, medyo kalkuladuhin na lang po yung ano, yung tubig. Yan. Wait ulit tayo. Lagyan ko po ng konting ano ba tawag nito? Bagyo pechay na po. Yung isang klase yung ito. Yung bola-bola natin. Lagyan ko niyan. Pero inano ko lang, ginupit ko ng ginayat ko ng maliliit. Kasi medyo nga maalat. Lagyan ko ng konting arena. Pero yung ano natin, okay lang kasi hindi masyadong maalat. Yung pansit. Ayaw ko kasing masanay kami sa maalat. Kaya mahirap ko pag masyado kang pag salty masyado yung food mo na to. Dad, gano'n ako. Lagi ko siya mag-salt. Is pangit talaga. Kaya lang, wala kang magagawa. Kahit pagsabihan mo, ayaw niya na talaga magpasabi. Pag matanda na talaga, medyo mahirap na po. So, ayan na siya. Pwede natin siyang dahil masyadong dikit-dikit. Yan po yung mga minumukbang ng mga Koreana. So, tikman natin yung pansit. Yan. Oh, init. Nako, init. Okay, okay na. Glass noodles siya. Korean glass noodles. Yan, mga sahog-sahog. Kain muna natin kasi maaga pa naman. Yung bola-bola po kasi, ano sa amin yan, paborito po namin yan dahil si mama nung bata po kami ay laging nag-bola-bola. Yan, ano po ng family namin, family ni mama na po, ng mga lolo't lola ko sa mother's side. Pag alam, pupunta yung mga apo, lagi po nagpapabola-bola yung lolo't lola ko. Yan, tinamad po akong magkalamares. Ang ginawa ko po, kumuha ko ng kalahati ng dito. Hindi naman kalahati, konti. Tapos, lagyan ko ng konting beer. Tingnan natin ang experience ni Manay. Yan. Yan. Lagyan ko ng konting beer na malamig. Tapos, lagyan natin ng cornstarch na po. Tapos, ilagyan ko rin ng harina. Kasi na ba yung cornstarch? Parang mawawala. Cornstarch. Kasi yung cornstarch, mga kapag ano rin yan. Tapos, lalagyan natin ito. Kasi ito, maanghang ito. Sasama yung anghang.
Tingnan natin kung masarap. Pag hindi masarap, okay lang yan. Kainin para natin yan. Pero mukha naman masarap. Mukha lang. Kasi puputok po yan kasi. Alam mo naman, yung pusit. Ako, yan ang problema sa pusit. Yung putok-putok ba? Lagyan natin ng konti. Maanghang. Kasi, kahit hindi masyadong masarap, pag maanghang, masarap na yan. Yan. Yan natin. Try natin kung puputok. Yan, pilalagay din natin sa pansit. At ito ay try natin kung puputok masyado. Dapat mainit na po. Kasi hindi masyadong puputok. Tinanggal ko po yung ano yan, yung mata. Tinanggal ko po yung mata kasi pag hindi nyo po tinanggal yung mata na po, tinanggal natin yung mata yan at umiputok pa rin, pero hindi ganun katindi, diba? Kasi pagka maputok, parang akala mo ina-armalite ka. So natatakot ako eh. Yan. So parang ano lang yan. Paborito po ng dalawa yan. Sayang wala si Os. Paborito ni Os yung pusit. Yung dalawa po sila paborito. Si Frank din paborito. Wala siya. Ano naman yun? Sarap naman kakainin nun sila Ma'am Inda dahil alam mo naman. Ayan. Yan na po yung pusit natin. Yan pa yung natira mamayang gabi. At yan. Dito natin nalapuin lahat para mas fresh mamayang gabi na po. So, tapos ito, lalagay na natin yung alak para kakain na po kami yung dalawa nito. Nalagay na natin gulay-gulay. Yan. Ayan natin ulit. So, ito po yung sitaw. Yan. Nalagay ko dyan. Sa unahan. Sitaw po yan ng doon sa garden ni Os. Mahilig po tayo sa gulay. Pag nakikita niyo po, ito mahilig sa gulay. Dito ako makakain ng walang gulay. Yan, ang bango. Bango po ng pusit. Sobrang bango. Yan. So, unahin muna natin yan. Tingnan mo po. Ganyan po yung kinakain ng mga Korean na dikit-dikit yung pasta. Kasi potato po yan. Minsan na dimongkog. Nakikig ako. Dimongkog na ini. Maayosip ka. Tapos ayan. Yan. Yan natin yung sauce. Dito na tayo magplato mamaya. Yan talaga. Pag wala po yan. Makikita niyo po yan. Kasi ako hindi ako nag-i-edit. Ay, bisa na din mo yun. Sigado na natin. Ang kalalo pa. Garang na baga. Ayun na Sabi ko sa inyo. Baka meron po kayong askit. Ba't hindi po maputok yung pusit? Sabihin nyo naman po sa comment. Wala pa tayo pusit. Yan. Diba? Parang ang sarap Lalagyan natin yan ng ano po, yan po nakakapagpabango ng pansit, no? Celery. Lagi po kayo magtanim yan. Yan po ay nakakapagpabango.
So, lagyan natin ng pusit, ng beef, pwede rin chicken. Alimutan na natin kung niluluto natin sa kabila. Tapos itong luto natin sa isang para magustuhan. Wala. Bon appetit po sa lahat. Sana po ay may nakuha po kayong konting sa kusina. Vlog ko po naman ay talaga. Kung ano po yung nandyan, yung po yung niluto natin, kung yung nasa garden, yung po yung inaano natin. Tapos nalagay natin yung yan. Bon appetit. Diba? Sarap mo.